Curious ka ba kung sino-sino ang mga pinakamayayaman sa Pilipinas ngayong 2025? Sila man ay mga kilalang business tycoons o bagong pangalan sa listahan, ang mga ito ang talaga namang nagdo-dominate pagdating sa payamanan sa ating bansa. Sila ang maituturing na banking term na UHNWI o Ultra High Net Worth Individual. From familiar faces na laman ng Forbes list every year to rising magnates, iba't iba ang kwento ng tagumpay nila. May mga nag-start from scratch, may mga nagmana ng family empire, pero lahat sila, solid ang financial status ngayong 2025. Gusto mo na bang malaman kung sino-sino sila? Let's take a look sa ating bagong PH Top List Series, Episode 5, ang Top 15 Pinakamayamang Mga Tao sa Pilipinas 2025 ayon sa Forbes. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang i-click ang like and subscribe button at i-on na rin ang bell icon para updated ka sa mga bagong videos na punong-puno ng kaalaman. Salamat agad at welcome ka dito, new subscriber. At maging sa ating growing PH Headlines community, maraming salamat po. Ang conversion ng US dollar to Philippine peso na mababanggit ay base sa current exchange rates sa panahon na ginawa ang video na ito. Maaaring magkaroon ng pagbabago sa araw ng publication at sa kung anong petsa mo ito napanood. 15. Eusebio Tanco. Estimated net worth, $1.2 billion o 68.6 billion pesos. Alam mo ba na ang bilyonaryong business tycoon na ito ay ngayong 2025 lang nakasama sa pang-15 wealthiest Filipino sa Forbes list? Siya lang ang bagong mukha na nakaakyat sa listahang ito. Meet Eusebio Yossi Tanco, ang tinatawag ng nakararami bilang isa sa modern-day Renaissance man. Dahil sa versatility nito sa business world na siyang nag-excel sa wide range at diverse fields. Hindi lang kasi isang sektor ang pinasok nito. Dahil nagtayo siya ng kanyang empire sa industriya ng education, hospitality, gaming, real estate development, manufacturing at digital tech. Pinamamahalaan nito ang mahigit 40 na iba't ibang kumpanya. Ilan sa notable businesses na siyang source ng yaman ni Eusebio ay ang STI Education Systems Holdings Incorporated. Siya ang tumatayong chairman of the board sa sikat na educational institutions na ito kung saan kasalukuyang may mahigit 60 campuses sa buong bansa. Siya rin ang chairman ng digital entertainment company na DG Plus Interactive na siyang nagpapatakbo sa popular na online gaming platform na Bingo Plus. Dahil sa kanyang digital entertainment empire, kaya pumasok si Eusebio bilang bagong bilyonaryo sa listahang ito matapos magkaroon ng surge ang earnings ng DG Plus na nag-triple at pumalo sa 12.6 billion pesos noong 2024. Siya rin ang chairman at president ng shipping and logistics company na Philippine First Insurance and Asian Terminals at ng Asian Terminals Incorporated. Involved din ito sa multiple financial conglomerates, kabilang na ang Maestro Holdings Incorporated at PhilPlans First. Ang holding company nito na Tanco Group ay nakafocus din sa iba pang interes, gaya ng property, energy, port operations and logistics, healthcare, at financial services. 14. Tony Tan Caktiong. Net worth, $1.3 billion o 74.3 billion pesos. Marami na ang na-inspired sa humble beginnings ng self-made billionaire na si Tony Tan Caktiong. Mula sa maliit na ice cream parlor business nito noon, nakapagtatag siya ng sariling pangalan sa business world dahil sa na-establish niyang fast food giant na paborito hindi lang ng mga Pinoy kundi maging sa ibang bansa. Walang iba kundi ang Jollibee Foods Corporation. Siya ang founder at chairman ng Philippines' largest fast food chain at one of the world's fastest growing Asian restaurant chains na Jollibee. Ang malawak na operasyon ng Jollibee ay nasa mahigit 9,700 outlets under 19 brands sa 32 countries. Maliban sa flagship brand ng kanyang kumpanya na Jollibee, kalaunan ay na-acquire na rin nila ang mga sikat na food brands tulad ng Greenwich, Coffee Bean and Tea Leaf, Mang Inasal,
Burger King Philippines, Panda Express Philippines, Red Ribbon, at marami pang iba. Bukod sa fast food chain, nag-venture rin si Tony Tan Cakchong sa real estate at malls. Sa tulong ng kanyang business partner at mang-inasal founder na si Ed Garcia II, ay nabuo ang Double Dragon Corporation. Ayon sa isang article ng Forbes nitong March 2025, gumastos ng $366 million o 21 billion pesos kamakailan ang business magnate para sa global expansion ng Jollibee, kung saan plano nitong magdagdag ng 800 new stores ngayong taon at halos 500 dito ay itatatag sa labas ng bansa. 13. Susan Co. Net worth $1.3 billion o 74.3 billion pesos. 12. Lucio Co. Net worth $1.4 billion o 79.9 billion pesos. Ang mag-asawang business magnates na ito ay ang co-founders at nagmamay-ari ng one of the fastest growing retail holding companies sa Pilipinas na Costco Capital Incorporated. Kilala ito noon bilang Alcorn Gold Resources Corporation bago na incorporate taong 1988. Nagsumikap ang mag-asawa na higitan ang purpose ng kanilang holding company bilang isang oil and mineral exploration and development corporation at kalaunan ay naging isang retail holding company noong 2000. Over the years, lumawak ang sakop ng negosyo nila na ngayon ay may interes na rin sa real estate, liquor distribution at iba pang specialty businesses. Parehong tumatayong chairman of the board ang mag-asawa at namamahala rin bilang vice chairman si Susan. Under ng kumpanyang ito ang dalawang sikat na retail chains sa bansa, ang Pure Gold Price Club Incorporated at SNR Membership Shopping, kung saan ang chain ng hypermarkets at supermarkets na ito ay parehong nagsisilbing pamilihan ng mga Pinoy na siyang pasok sa lahat ng income brackets. Bukod sa real estate division ng Costco na nagde-develop ng mga properties, malls at commercial buildings, mayroon din itong position sa imported wine and liquor distributions business sa ilalim ng kumpanyang The Keepers Holdings Incorporated o ang distributor ng ilan sa world's leading brands ng alcoholic at non-alcoholic beverages gaya ng Alfonso Brandy at Red Bull. Na-acquire din ng kumpanya ng mag-asawa ang school supplies retail na Office Warehouse. Marami pa silang posisyong hinahawakan. Gaya na lang ni Susan na siyang tumatayong chairman ng Pure Gold Price Club Incorporated at direktor ng Philippine Bank of Communications. Habang si Lucio naman ay mas maraming posisyon at ilan sa mga ito ay bilang chairman ng Keepers Holdings Incorporated, director ng Pure Gold Price Club Incorporated at Philippine Bank of Communications. 11. Andrew Tan. Net worth $1.6 billion o 91.3 billion pesos. Siya ang chairman ng isa sa pinakamalaking conglomerate sa bansa na Alliance Global Group Incorporated. Hindi rin naging madali para sa business tycoon ang maigapang sarurok ng tagumpay ang empire na ito. Nagsimula ang pangarap ni Andrew na magkaroon ng sariling liquor brand isang araw noong bata pa siya, nang makita niyang nagbukas ng fundador o isang imported na alak ang kaniyang ama. Noong panahon na yon, luxury na raw ito kung maituring ng pamilya nila dahil hindi pa nila ito afford at tuwing may espesyal na okasyon lang sila nakakabili nito. Kaya naman, ang nooy anak ng factory worker ay isa na ngayon sa nagmamay-ari at nagpapatakbo ng napakaraming kumpanya. Isa na riyan ang posisyon nito bilang chairman ng Emperador Distillers Incorporated o ang conglomerate na siyang subsidiary ng Alliance Global Group Incorporated. May kinalaman ito sa restaurant, spirits, real estate, integrated tourism, at infrastructure development. Bilang ito ang kasalukuyang largest liquor company sa bansa at pinakamalaking brandy producer globally sa over 100 countries, ito rin ang tahanan ng mga kilalang brands gaya ng Emperador Brandy, The Dalmore, Presidente, Smirnoff Mule, at na-acquire rin ng kumpanyang ito ang famous na fundador.
Bukod dito, nagtatag din siya ng isa sa country's leading residential and office condominium developer na Mega World Corporation. Siya ang tumatayong chairman at president ng Mega World Corporation, Mega World Land Incorporated, Mega World Globus Asia Incorporated, Mactan Ocean View Properties and Holdings Incorporated, Richmond Hotel Group International Limited, at marami pang iba. Ilan sa mga homegrown brands ng Mega World ay ang Belmont Hotels, Richmond Hotels, at Kingsford Hotels. Hindi rin mawawala ang dalawa pa sa popular na subsidiary ng Alliance Global, ang Golden Arches Development Corporation o ang master franchise holder ng McDonald's sa Pilipinas, at ang Infracorp Development Incorporated na para sa mga infrastructure projects. Samantala, matatandaang makaraang taon, ang magkakapatid na ang nangunguna sa listahan na inirelease ng Forbes noong August 2024 dahil sa pinagsama-samang yaman na $13 billion. Pero sa pagkakataong ito, magkakasunod naman sila sa listahan mula top 10 to top 5 dahil sa kanilang individual net worth. 10. Elizabeth C. Net worth $1.7 billion o 97.08 billion pesos. 9. Teresita C. Coson. Net worth $1.9 billion o 108.6 billion pesos. 8. Harley C. Net worth $1.9 billion o 108.6 billion pesos. 7. Herbert C. Net worth $2.1 billion o 120.03 billion pesos. 6. Hans C. Net worth $2.2 billion o 125.96 billion pesos. 5. Henry C. Jr. Net worth $2.3 billion o 131.8 billion pesos. Ang mga anak ng late patriarch na si Henry C. Sr. ang namamahala at nagpapatakbo sa itinuturing na country's biggest business group, ang SM Investments Corporation o SM Group. Ilan sa posisyon ng mga ito ay ang mga sumusunod. Si Teresita ang Vice Chairperson ng SM Investments Corporation, Advisor ng SM Prime Holdings Incorporated, Vice Chairperson ng SM Retail Incorporated, at Chairperson ng BDO Unibank Incorporated. Si Henry ang Vice Chairman ng SM Investments, Chairman ng SM Prime Holdings Incorporated, at Chairman and CEO ng SM Development Corporation. Si Harley naman ang Executive Director ng SM Investments, Director ng China Banking Corporation, Advisor ng BDO Private Bank at Co-Vice Chairman and Treasurer ng SM Retail Incorporated. Si Hans ang Chairman ng Executive Committee ng SM Prime at Director ng kumpanya, Chairman ng China Banking Corporation at ng National University. Si Herbert ang kasalukuyang chairman ng Super Value Incorporated, Super Shopping Market Incorporated, Sanford Marketing Corporation, Director ng Alphamart Trading Philippines Incorporated at China Banking Corporation. Habang si Elizabeth naman ay ang chairperson at president ng SM Hotels and Conventions Corporation, chairman ng Nazareth School of National University, advisor to the board ng SMIC at co-chairperson ng Pico de Loro Beach and Country Club. Hanggang ngayon, marami pa rin ang nai-inspire sa rags to riches story ng conglomerate na ito magmula sa founder na kanilang ama. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na mula sa Shoe Mart na isang maliit na tindahan ng sapatos noon ay naging isa na ngayon sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Minsan ding nagbalik tanaw ang panganay na anak na si Teresita at naikwento kung gaano kahirap ang buhay noon ng kaniyang ama na sa edad na 12 ay pumunta ng Pilipinas mula China, dala ang 10 centavos at nagbakasakali sa mas magandang buhay
pero nakita niyang sa maliit na sari-sari store lang ang tulugan niya dahil sa kahirapan. Naiyak na lang daw ito noon kaya't doon daw nagsumikap sa buhay ang kanilang ama. Ang SMIC ay binubuo ng subsidiaries nito gaya ng SM Prime Holdings Incorporated na siyang isa sa pinakamalaking property developers hindi lang sa bansa kundi maging sa Southeast Asia. Ayon sa kanilang official website, sa kasalukuyan ay mayroon silang 86 SM Supermalls dito sa bansa at 8 sa China, 76 residential projects, 10 hotels, 8 convention centers and trade halls, at 18 office buildings. Sa kanila namang SM Retail, mayroon itong 74 SM stores, 65 supermarkets, 54 hypermarket, 218 Save More, 1,600 specialty store, 2,000 Alpha Mart, at 88 Walter Mart. Ang kanila namang BDO Unibank o ang largest bank sa bansa ay mayroong mahigit 1,700 branches nationwide. Habang ang China Banking Corporation o China Bank ay may malawak na banking services sa 648 branches at over 1,000 ATMs nito nationwide. Ang SM Group ay may portfolio investments para sa growth ng kanilang business at nag-invest sila sa ilan pang malalaking kumpanya gaya ng Bell Corporation, To Go Group, Goldilocks at Atlas Mining. Samantala, kung pagsasama-samahin ang net worth ng magkakapatid, meron itong total na $12.1 billion o 691.8 billion pesos. 4. Lucio Tan. Net worth, $3 billion o 171.9 billion pesos. Mula sa pang-7 spot makaraang taon, umakyat sa pang-4 sa pinakamayamang tao sa Pilipinas ngayong taon ang founder, chairman at CEO ng holding company na LT Group Incorporated. Ang dahilan nito ay ang pagtaas ng revenue ng nasabing conglomerate sa first half pa lamang ng 2024, kung saan malaki ang kontribusyon ng sports, banking, distillery, beverage at property development businesses nito. Isa rin si Lucio sa mga pinakamayamang negosyante sa bansa na inspirasyon sa marami. Dahil mula sa pagiging company janitor, popular na ito ngayon bilang tobacco, airline at banking tycoon. Ayon sa Billionario.com, mula sa combined net worth ng 14 Filipino billionaires na inilabas ng Forbes, tumaas ng 1.3% ang stock market index ng Philippine Stock Exchange nito lamang March. At ang isa sa may malaking ambag at nagpakita ng pinakamagandang performance ay si Lucio kung saan tumaas ng 11% ang yaman nito. Ilan sa mga notable at malalaking subsidiary companies na pinamamahalaan ng self-made billionaire ay ang Philippine Airlines, Philippine National Bank, Asia Brewery, Tanduay Distillers, Fortune Tobacco Corporation, Eton Properties Philippines Incorporated at ang Tan Yan Ki Foundation. 3. Ramon Ang. Estimated net worth, $3.7 billion o 211.9 billion pesos. Isa na marahil si Ramon na kilala rin bilang RSA sa mga bilyonaryo sa bansa na paborito ng publiko. Ito ay dahil sa pagiging low-key, down-to-earth, intelligent at higit sa lahat ay sa kasimplehan nito. Marami ang humahanga sa magandang personalidad at perspektibo niya sa buhay sa kabila ng tagumpay at karangyaan na natatamasa nito. Ayon pa sa iilan, marahil siya na ang world's biggest fan ng simple living dahil kahit siya ang pangatlo sa pinakamayaman sa bansa, mas pinipili pa rin itong mamuhay ng simple na siyang itinuturo niya rin sa kanyang mga anak. Ang business magnate ay ang chairman at CEO ng one of the oldest, one of the largest, most diversified at multinational conglomerate sa bansa na San Miguel Corporation. Maliban sa San Miguel, ang yaman nito ay galing sa malawak niyang business empire na sakop ang iba't ibang industries tulad ng aviation, energy, infrastructure, food at real estate.
Nariyan ang San Miguel Brewery Incorporated, Ginebra San Miguel Incorporated, San Miguel Foods Incorporated, San Miguel Yamamura Packaging Corporation, Petron Corporation, San Miguel Global Power, Northern Cement Corporation, Eagle Cement, San Miguel Properties, at Bank of Commerce. Ang SMC Infrastructure naman ang nag-ooperate sa ilang mga infrastruktura gaya ng Tarlac Pangasinan La Union Expressway, Southern Tagalog Arterial Road, South Luzon Expressway, Skyway System at ang NAIA Expressway. Ang New NAIA Infracorp na siyang binubuo ng mga kumpanyang gaya ng San Miguel at Incheon International Airport Corporation ang nag-take over sa operation at management ng Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa Forbes, kahit na ang San Miguel na siyang leader sa food and beverages at kahit na beer ang pundasyon ng empire ni RSA, ang real growth driver nito ngayong taon ay mula sa energy at infra. Ang success ng business tycoon ay dahil sa kanyang risk-taking attitude, sharp business acumen at hands-on leadership. Hindi lang puro traditional businesses ang pinasok nito dahil aggressive siya na mag-diversify at mag-invest sa large-scale projects na may long-term impact sa bansa. 2. Enrique Razon Jr. Net worth $10.9 billion o 624.53 billion pesos. Nananatili pa rin sa ikalawang ranking ng pinakamayamang bilyonaryo sa bansa ang Philippine Ports King. Si Enrique ang chairman of the board at president ng tinaguriang Philippines' largest port operator by revenue at cargo facilities operator na International Container Terminal Services Incorporated. Ang kumpanyang ito ang nangunguna sa pagpapaunlad at operasyon sa mga pantalan. Under nito ang biggest at most advanced container terminal sa bansa na Manila International Container Terminal. Sa multinational port handling giant na ito, nagmula ang malaking parte ng yaman ni Enrique kung saan hindi lang ito nag-ooperate sa Pilipinas, kundi maging sa Asia Pacific, Eastern Europe, Africa at Amerika. Base sa official website ng ICTSI, bilang ito ang largest independent terminal operator sa bansa, kasalukuyan itong mayroong 32 terminals sa loob ng 19 countries at 6 continent. Maliban dito, siya rin ang chairman ng holding company na Bloomberry Resorts Corporation kung saan sa pamamagitan ng mga subsidiaries nito na Sureste Properties Incorporation at Bloomberry Resorts and Hotels Incorporation. Sila rin ang operator ng sikat na entertainment city sa bansa na Soler Resort at Jeju Sun Hotel and Casino sa South Korea. Maliban sa gaming at cargo, nag-invest din ito sa water and energy matapos niyang i-acquire ang $251.87 million stake sa Manila Water Company ng Ayala Corporation, kung saan siya ang tumatayong chairperson of the board at chairperson of the executive committee ng Manila Water. 1. Manuel Villar. Net worth $17.2 billion o 985.5 billion pesos. Finally, ang pinakamayamang tao sa Pilipinas ngayong 2025 ayon sa listahan ng Forbes ay ang former senator at self-made billionaire mula Tondo na si Manny Villar. Siya ang director at chairman of the board ng one of the leading property developers sa bansa na Vista Land and Lifescapes na may 8 brands, ang Crown Asia, Vista Residence, Camellia Homes, Vista Manors, Lumina Homes, Brittany, Communities Philippines Incorporated, at Vista Malls. Ang pinakamalaking asset naman ni Manny ay ang kanyang stake sa Golden MV Holdings Incorporated o ang dating Golden Bria Holdings Incorporated na siyang developer, gumagawa at nag-ooperate ng mga parks, columbarium, pet services at memorial chapel facilities under sa brand nito na Golden Haven.
Ang Golden MV Holdings din ang property developer ng Villar City na may lawak na 3,500 na ektarya sa Metro Manila at iba pang parte ng Cavite. Ito ang bagong urban project ng bilyonaryo na ayon sa mga balita ay mas malawak raw sa pinagsamang Makati at BGC ang bagong mega township na ito. Kamakailan inanunsyo ng real estate magnate na ang Golden MV Holdings Incorporated ay na-hit ang net profit na tumataginting na 1 trillion pesos para sa taong 2024. Maliban sa real estate at mass housing projects, nag-invest din siya sa broadcast media company na Advanced Media Broadcasting System. Siya rin ang nagpapatakbo sa holding company na All Value Holdings Incorporated kung saan ang ilan sa mga sikat na retail businesses under nito ay ang All Home, All Day Supermarket at Coffee Project. At dyan na nagtatapos ang ating PH Top List series for today's episode. Namangha ka ba sa yaman ng ating mga top billionaires ngayong taon? Grabe diba? Sana ay nag-enjoy kayo sa video na ito at nakakuha ng bagong kaalaman. Comment down below at sabihin sa amin kung sino sa tingin mo ang may pinaka-inspiring at nakakabilib na growth pagdating sa kanilang mga business empire. Ikomento mo na rin sa ibaba ang opinion mo tungkol sa topic na ito at kung may karagdagan kang impormasyon o kaya naman ay may nais kang isuggest na topic. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng video, huwag kalimutang i-like upang magsilbing signal sa amin na gumawa pa ng mga ganitong video. Kung gusto mo pang matuto ng informative content, make sure na nakasubscribe ka na sa channel na to. I-click na rin ang bell icon dahil ito ang pinaka-the best way para masuportahan ang ating munting channel. At dyan na muna nagtatapos ang ating video. Hanggang sa susunod nating talakayan, stay informed at stay curious. Salamat sa panonood, ka PH Headlines.